Malaking mensahe laban sa China ang pagsama na ito ng US Navy sa ating Philippine Navy sa paglalayag sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea dahil nagpapakita ito ng mas malalim na defense cooperation ng dalawang bansa at handang tumulong ang Amerika kung kinakailangan ng Pilipinas. Pero maganda mga utol, no? Yung mga ganyang bagay, yung mga joint patrol, sana masimulan na as soon as possible. Pero ito po niluluto na. Okay? Pinag-uusapan pa ng mabuti, dinidinig pa sa ating Senado, and sana sooner madesisyonan na at mangyari na, kasi nga po ang nagiging problema talaga natin sa West Philippine Sea o sa mga teritoryo natin dyan sa katubigan sa West Philippine Sea, kulang yung presensya natin. Mas malakas yung presensya o presence nga ng China. So kaya tayo nabubuli. Kung meron tayong mga kasamang United States, Japan na samang nagjo-joint patrol dyan, siguro naman hindi nila gagawin yun. Sa takot na lamang nilang mauwi sa mas mataas na estado ng mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Medyo maganda tong topic natin ngayon mga utol, dahil matutuwa ang mga giliw natin tagapanood tungkol dito. Ayan mga utol, Pilipinas nagdala ng restback sa West Philippine Sea. China galit na galit sa Pilipinas at Amerika. Ano kaya ito mga utol? Ito'y mula kay Sir Romel TV. Paki-subscribe siya. Paki-like na rin yung video. Game na para hindi tayo tumagal. Matatandaan nitong nakaraang linggo lamang, lalong uminit ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea matapos magkabanggaan ang mga barko ng China at mga barko ng Pilipinas na papunta sana sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal upang magsagawa sana ng resupply mission. Tama. Matagal nang pinipigilan ng China ang pagpapadala ng supply sa BRP Sierra Madre dahil na rin naging tinik sa kanilang lalamunan ang naturang barko, dahil hanggat nandoon ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal ay hindi nila magagawang artificial island ang naturang bahura. Sinisi din ng Chinese government ang Philippine Coast Guard sa nangyaring banggaan sa West Philippine Sea dahil ilang beses na umano silang nagbigay ng warning sa ating mga vessel, ngunit nagpatuloy pa rin sila sa paglalayag para sa resupply mission. Tinawag namang squatter ni Department of National Defense Secretary Gibo Chodoro ang China dahil iligal umano nilang inuokupa ang mga isla at katubigan ng Pilipinas sa iba't ibang parte ng West Philippine Sea at padami ng padami ang kanilang mga vessels sa ating territorial waters. Pero sa mata ng China mga utol yung statement na nilalabas nila, sa mata ng China tayo ang illegal Tayo yung nakikialam sa kanilang mga teritoryo. Sabi nga Chinese sovereignty. Yun ang sinasabi nila na lahat daw ng necessary measure o lahat ng kailangan gawin o dapat gawin para lang daw proteksyonan yung kanilang mga teritoryo. Yung mga teritoryo nila, which is yung mga teritoryo ng Pilipinas na pilit nilang inaangkin, delusional nga Nagagawin daw nila lahat para lang maproteksyonan yon. Sa madalit sabi, ang statement nila ay binabaliktad nila na parang tayo po yung illegal na umuokupa sa mga teritoryo na yan. Opo, lilinawin lamang natin para sa lahat ng Pinoy ang mga teritoryo pinag-uusapan po natin ay yung mga nasa West Philippine Sea, yung mga nasa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone. Sa madalit sabi, pag-aari at soberanya ng Pilipinas na siyang inaangkin ng China, ngunit nga sa kanilang mga statement, tayo daw yung illegal na umuukupa nito. Partikular itong Ayungin Shoal, yung BRP Sierra Madre mga utol, yun po yung statement nila. Tuloy na natin. Nagpatawag din ng emergency meeting si Pangulong Marcos kasama ang mga opisyalis ng Department of National Defense, pati na rin mga matataas na opisyalis ng hukbong sindatahan upang pag-usapan ang nangyari malapit sa Ayungin Shoal at kung ano ang magiging sunod na hakbang ng Philippine government. Hindi naman nagpapahuli ang Estados Unidos sa gulong ito at nagbabala mismo si US President Joe Biden sa Chinese government na handa nilang depensahan ang Pilipinas kung sakaling magkaroon ng armadong pag-atake sa ating mga vessels
At dapat magdalawang isip ang China sa kanilang mga hakbang laban sa bansang Pilipinas. At bilang pagpapakita ng suporta sa ating bansa, hindi lang sa kanilang salita, kundi pati na rin sa gawa, nagpadala ang Estados Unidos ng kanilang aircraft carrier strike group sa Pilipinas at nagsagawa ng flight operations malapit sa katubigan ng Luzon gamit ang mga F-18 fighter jets at iba pang sophisticated aircraft ng US Navy. Ito yung mga utol legit tong sinasabi ni Sir Romel Ito yung naitopic ko na rin. Itong pagpapadala ng carrier ng aircraft carrier dito sa Pilipinas. Okay, nandito na po yan yung USS Ronald Reagan na nagpalipad ng mga jet fighters dyan sa South China Sea. Okay, sa Luzon Strait particular. Okay, at ito'y bilang tugon doon sa statement ni President Joe Biden na parang pinaninindigan talaga niya, pinapakita nila sa China na talagang totoo yung mga sinasabi niya sa pagiging alyado natin, US at Pilipinas. Anyway, mga utol, maibalik ko lamang ang sabi ni President Joe Biden mula sa kanyang statement doon sa Australia na any attack sa vessel, sa aircraft o kung ano pa mang armed attack ang gawin ng China, di umano ay may invoke ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at ng US. Ibig sabihin, pwede na silang mag-retaliate o gumante. Okay? So yung sa paglilinaw do sa maliit na collision na nangyari sa Ayungin Shoal kung saan binangga ng Chinese Coast Guard ang Philippine Coast Guard o yung Philippine vessel, hindi naman po daw mai-invoke pa doon ang Mutual Defense Treaty natin with the US. Malinaw po yan. Sinabi po yan ng ating otoridad. Okay? Tuloy na muna natin. Magkasama ding nagsagawa ng patrol missions ang US Navy at Philippine Navy sa West Philippine Sea bilang tugon sa nagiging agresibong galaw ng China sa rehiyon. Makikita sa mga larawan na ito na magkasama ang Arleigh Burke-class guided missile destroyer na USS Dewey at ang BRP Gregorio del Pilar na isa namang Del Pilar-class patrol vessel ng Philippine Navy na magkasamang naglalayag sa katubigan ng bansa sa West Philippine Sea. Nice one. Napakalakas ng barko na ito na kasama ng Del Pilar-class frigate dahil isa ang USS Dewey sa pinakabagong variant ng Arleigh Burke-class destroyer na may kakayahang magdala ng aabot sa 76 na missiles at kitang-kita naman kung gaano ito kalaki kumpara sa ating kasalukuyang warship. Tama. Ang USS Dewey din ang pinakaunang warship sa US Navy na nilagyan ng laser dazzler system na ginagamit laban sa mga aircraft at mga anti-ship missiles. Malaking mensahe laban sa China ang pagsama na ito ng US Navy sa ating Philippine Navy sa paglalayag sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea dahil nagpapakita ito ng mas malalim na defense cooperation ng dalawang bansa at handang tumulong ang Amerika kung kinakailangan ng Pilipinas. Pero maganda mga utol, yung mga ganyang bagay, yung mga joint patrol, sana masimulan na as soon as possible. Pero ito po niluluto na. Okay? Pinag-uusapan pa ng mabuti, dinidinig pa sa ating Senado and sana sooner madesisyonan na at mangyari na kasi nga po, ang nagiging problema talaga natin sa West Philippine Sea o sa mga teritoryo natin dyan sa katubigan sa West Philippine Sea, kulang yung presensya natin. Mas malakas yung presensya o presence nga ng China. So kaya tayo nabubuli. Kung meron tayong mga kasamang United States, Japan na samang nagjo-joint patrol dyan, siguro naman hindi nila gagawin yun. Sa takot na lamang nilang mauwi sa mas mataas na estado ng baka mauwi sa violente, mauwi sa digmaan. Siyempre, iiwas din naman sila dyan. Okay mga utol, pa-comment ang inyong opinion sa mga bagay na ito. Tuloy na muna natin. Ikinagalit naman ng Chinese government ang galaw na ito ng Estados Unidos at sinabing dapat itigil na ng US government ang pagsuporta nito sa Pilipinas patungkol sa West Philippine Sea at wala umano silang karapatan na makisali sa issue sa pagitan ng Pilipinas at China. Sinabihan din ng China ang Pilipinas na iligal umano ang presensya ng ating mga Coast Guard at Navy sa atin mismong territorial waters at ating bansa umano ang nagumpisa ng gulo sa Ayungin Shoal. Sinasabi ko kanina. Isinawalang bahala naman ng ating hukbong senatahan ang mga statement na ito ng Chinese government
at sinabing ide-deploy ng Philippine Navy ang kanilang mga anti-submarine helicopter sa West Philippine Sea bilang pangdagdag depensa sa nagiging agresibong galaw ng China. Tama lang. Ayon kay AFP Chief General Romeo Bronner Jr., kayang makadetect at tamaan ng mga helicopters na ito ang kahit anumang submarine na papasok sa territorial waters ng Pilipinas dahil armado ito ng anti-submarine torpedoes at pati na rin mga rockets para sa mga surface vessels. Napakalaking tulong umano ng mga ito sa pagbabantay sa West Philippine Sea dahil walang kakayahan ng ating mga unmanned aerial vehicles na nabili mula sa Israel na makadetect kung mayroong mga submarine na nanghihimasok sa ating teritoryo na malaking banta para sa ating mga warships na naglalayag doon. Inaasahang i-deploy ang mga anti-submarine helicopters ngayong Nobyembre at inaasahan din na magdaragdag ng vessels ang Navy sa West Philippine Sea. Nanawagan din si AFP Chief Romeo Bronner Jr. sa Kongreso na tulungan sila sa kanilang modernization program upang magkaroon sila ng sapat na kakayahan upang tapatan ang mga nang-aaping mga banyaga sa atin mismong teritoryo at wala ng sapat na oras upang patagalin pa ang pagbigay ng pondo. Tama. Dagdag pa ng general, kailangan na talaga sa ngayon na makabili ang Philippine Air Force ng mga multi-role fighters na matagal nang nakatenga ngayon sa AFP Modernization Program dahil na rin sa napakalaking pondo ang kinakailangan para sa mga nasabing aircraft. Ang proposal nga ni Secretary Gibo Teodoro, Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro ay 30 to 40 na multi-role fighters, no? Kailangan talaga natin ganun karami at syempre yung mga barkong pandigma. Kailangan natin yan, mga destroyer, frigates, yan mga yan. So kasi yun nga yung sinasabi ko kanina, kulang tayo sa presensya kaya posible talaga maagawan tayo ng teritoryo at mabuli tayo, maharas tayo ng China dahil napakarami nila doon. Ngayon, kung marami tayo, kung kulang pa rin, habang kulang, joint patrol muna. So yun po yung nakikitang diskarte o move ng ating gobyerno para lamang mapakanatili ang ating presensya. Pero, 'di ba? Kailangan talaga natin, sarili natin, palakasin natin ang ating sandatahang lakas. So sana nga yung mga tao sa Senado na nag-aapruba ng budget, hindi ko naman po alam yung kabisado yung steps nito para maaprubahan ang budget ng isang departamento. Pero sana, dahil dinidinig sa Senado, sana paaprubahan. Dinidinig din sa Kongreso kung hindi ako nagkakamali. Pero sa pagkakaalam ko naman, lahat ng mga senador, o kung hindi man lahat, o majority nito, papayag sa proposal ng Department of National Defense. Okay mga utol, pero kayo, anong masasabi nyo? Tama lang naman, di ba? Tama lang ba na palakasin natin ng patuloy, dire-diretso ang ating sandatahang lakas? I-comment nyo ang inyong opinion. Tuloy na muna natin. Iniba din ng hukbong sandatahan ang plano nilang bilhing mga fighter jets. Tama. Dahil ayon mismo kay DND Secretary Gibo Teodoro Jr., napakaliit ng kantidad na planong bilhin ng Air Force na nasa 12 fighter jets lamang at kinakailangan ng bansa ng nasa 36 na multi-role fighters. Umapila din ang sekretary sa Kongreso na kailangan nila ng nasa lagpas 100 bilyong pisong pondo para sa susunod na taon upang unti-unti na nilang mabili ang kinakailangan ng hukbong sandatahan, kasama na rin dito ang mga karagdagang warships. Nagpahayag naman ang Estados Unidos, bansang Japan at pati na rin ang Israel na handa nilang suportahan ang modernisasyon ng Philippine military at nagsabi na rin ang mga ito na handa silang mag-donate ng mga armas sa Pilipinas bilang dagdag pwersa na rin habang hindi pa dumarating ang mga in-order na military assets. Ayun mga utol, no? Pero alam ko, no, napakarami rin talaga na mga kaalyado nating bansa nagdo-donate pa unti-unti para sa modernization program ng ating bansa, ng ating sandatahang lakas. Okay mga utol? So ano masasabi nyo dyan? Tama lang, no? Palakasin natin ang ating presensya dyan, itaboy natin at kung maari sana ay maitaboy na natin yung China sa pang-aagaw ng teritoryo. At uulitin ko mga utol, sa utak nila ng Chinese government, kanila daw, yung pinalalabas nila, kanila daw yung West Philippine Sea, kanila daw yung Spratly Islands, kanila daw yung Ayungin Shoal, kanila daw yung Scarborough Shoal. At tayo daw, ang Pilipinas daw
Ang illegal na umuo ka pa dito. Payag ka ba nun? Tayo pa yung illegal, no? Mga walang ya talaga itong mga to. So ano masasabi nyo dyan? Pa-comment na lang. Hanggang doon lang muna. Maraming salamat kay Sir Romel TV. Maraming salamat sa inyo mga utol. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Okay, nagpapasalamat sa walang sawa niyo pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless. At saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.